Good afternoon. This is Mary Jane Solomon, the host of The Voice of the Global Filipino. For this afternoon, I am glad to have this chit chat with a global Filipino here in Hong Kong. And I am so honored to welcome you to the podcast, Miss Jeanette Lopez. Thank you for your time. I know that you are very busy, but I am glad that you said yes to this request. Thank you, ma'am, sa invitation na ito. And my pleasure to hear our voice as an OFW dito sa Hong Kong. Almost 12 years na rin po ako dito sa Hong Kong. I'm a single mother and advocacy ko po talaga is tumulong lalo na po sa mga kababayan kong Pilipino at I'm so concerned about the Philippines. Can you please share with us yung mga challenges and yung mga opportunities na po dito na na-encounter sa Hong Kong? Before ako nagpunta dito sa Hong Kong, yung pag-apply pa lang napaka-challenging na talaga. Kailangan talaga ng malaking placement. So na mortgage namin yung bahay namin para makapag-apply. Kasi before, we need to raise around 190,000 sa placement. So that time, ano pa talaga. Tapos yung pag-apply ko rin mahirap din dahil I'm single parents. Kailangan kong iwanan yung anak ko sa nanay ko at sa paalagaan sa kanila. At yung communication before, hindi tulad ngayon na super high-tech kasi may Facebook na, so easy. One of the problem ng isang OFW, yung pag hindi ka nagustuhan ng employer, iter-terminate ka. So kailangan mong magtiis doon sa employer mo, even though you don't like her or him, kasi yung placement nga na ginastos mo pagdating dito. Kailangan mong talagang tiisin kahit ayaw mo na, nasusuka ka na sa employer mo o galit ka na, kailangan mo pa rin sabihin sa isip mo na, ay, dollar to. Ay, kailangan ko tong tiisin. I have a question lang. Do you consider yourself as a good citizen of the Philippines? Yes, I am totally a good citizen. Why? I always follow the law of the Philippines. Secondly, I'm very concerned the situation of the Philippines and I always make the awareness of the kababayan ko kung paano kami makaboto, paano yung maitulong namin sa mga kababayan namin. At one of the reason din is meron din kaming mga ginagawa na pagtulong like may mga bagyo. Isa po ang grupo namin na talagang handang-handang tumulong. Kahit anong paraan na makatulong po kami. This will be the first time na magkakaroon po tayo ng internet voting sa lahat po ng mga registered voters ng mga Pilipino sa buong mundo. So are you aware of the online voting po, Miss Jeanette? I think December, may nakita na kami na posting na magkakaroon ng online voting. Then nag-boost up siya nung January. And then, nung lumabas na ako muna, sabi ko, mag-excuse muna ako sa church, mag-church lang ko morning, tapos afternoon, tutulong muna ako sa community. Nung nalaman ko na talagang online voting siya, maraming makababayan namin na walang alam. So parang naano kami, bakit online? Parang bakit minadali? So nung last time na nag-attend ako ng kanilang online voting seminar, ang marami kaming nakita na hindi maganda sa online voting. Maski kaming mga ordinaryong OFW, nakakaintindi kami na talagang hindi siya safe. Kami, meron talaga kaming fear. A lot of OFW dito, kahit saan sulok dito sa Hong Kong, siguro mas may nakakaalam dito. Mga 30% lang ang nakakaalam sa online voting. Siguro ang masasabi ko dyan, you have to coordinate with the consulate para po maturuan kayo para paano magpa-enroll. Kasi ang alam ko po dyan, kahit po hindi ho kayo, dapat registered voter po kayo. But you have to enroll in order for you to vote. Ngayon, kailangan yung enrollment, malaman niyo anong proseso. Do you believe in the power of your vote, Miss Jeanette? Yes. Dahil ang boto natin ay malaking maitutulong sa bansang Pilipinas. Kung nagtulong-tulong tayo at nagsama-sama na maiboto at maiupo natin yung mga tamang leader na may malasakit sa ating bansa, yan, makikita natin ang bansa natin ay aasenso at may pagbabago. Very well said. At alam nyo mga kababayan, sa bawat salita ng bawat Pilipino sa buong mundo, tayo po ay nakikinig, tayo po ay binibigyan natin yan ng bigat dahil yan po ang opinyon ng ating mga kababayan. How can you make a difference as a Filipino, as a global Filipino? Ang magiging difference po natin dito, kung tayong mga Pilipino ay nagkaisa, nagtulungan at bantayan natin ang ating boto at bumoto tayo ng tama. Wag po tayong magpadala sa takot dahil maraming mga kababayan natin ngayon na takot. Sabi nila, ayoko nang bumoto dahil madadaya lang din ako. Pero kung nadala ka sa takot mo at hindi mo ibinoto ang tamang mga kandidato, walang mangyayaring pagbabago sa bansang Pilipinas. This is the time
now is the time na pwede nating tulungan ang bansang Pilipinas sa mga tamang kandidato na iuupo natin. Maraming salamat, Ms. Jeanette Lopez. Alam nyo, I'm so honored. Ako po ay natutuwa na nabigyan niyo po ako ng pagkakataon na kausapin po kayo. And sana po makinig po tayo mga kababayan natin sa Hong Kong na ang bawat isa sa inyo ay kailangan ng ating bansa. So magkaisa po tayo na alamin po natin ang ating mga karapatan, alamin po natin kung ano bang dapat nating gawin para po tayo ay makatulong sa ating gobyerno. And with that, Ms. Lopez, thank you again. And this is Mary Jane Salomon, the host of The Voice of the Global Filipino. Maraming salamat po at mabuhay po tayong lahat.